Sa gitna ng tila walang humpay na traffic, usok at init, bukod pa rito, simula nang maipatupad ang train law sa ating bansa, kaliwat kanan ang pagtaas ng presyo ng bilihin, petrolyo at serbisyo. At umaaray na nga rito ang mga manggagawang Pinoy sa iba't ibang parte ng bansa. Minimum wage earner ka po ba? Yes ma'am. Opo. Yes. Yes. Opo. Halagang 610 pesos, ito ang minimum wage ng ordinaryong manggagawa sa Metro Manila ngayon. Ang halagang ito ay nagdudulot ng pang-araw-araw na hamon sa buhay ng mga Pilipino. Paano nga ba dumidiskarte ang mga Pilipino upang mabuhay araw-araw? Ang buhay ng isang pest control technician ay hindi madali. Araw-araw, sila ay nakikibaka laban sa mga mapanganib na peste upang protektahan ang ating mga tahanan at komunidad. Sila ang ating mga hindi kilalang bayani na nakakatulong upang mapanatili ang kalinisan at kalusugan ng ating kapaligiran. Isa na rito si Kuya Arthur, na 47 taong gulang, na 13 taon na bilang isang pest control technician. Isang ama, tinitiis na magtrabaho sa malayo, makapagbigay lang ng sapat na sustento upang mairaos ang kanyang pamilya. Minimum wage earner po ba kayo? Minimum po ma'am. Yung sinasahod nyo po ba is sumasakto po siya sa pang daily allowance nyo or monthly allowance nyo? Sa tutusin po kulang po yun. Kulang po siya. Ayon kay Kuya Arthur, 3 ang kanyang mga anak at lahat ng ito ay mga nag-aaral. Isang magtatapos na ng pag-aaral at ang isa naman ay 3rd year college na. Gayon na lamang mabahala si Kuya Arthur dahil ani ay kulang ang minimum wage na sahod niya para sa pagpapaaral ng kanyang 3 anak at lalo na sa kanilang pagkain araw-araw. Paano nyo po nasabing kulang po siya? Ano po ba yung mga gastos nyo sa loob ng isang buwan? O Siyempre, kahit lingguhan lang? una, pagkain. Pangalawa, pamilya po. May pinapaaral ka pang college. Kulang na kulang po talaga. Dagdag pa ni Kuya Arthur na hindi makasabay ang mga katulad niyang minimum wage earners sa pagtaas ng mga bilihin. Kaya't kahit ang pagkain nila para sa araw-araw ay kailangan niyang tipidin. Kaya't husto na lamang ang pagsasakripisyo ni Kuya Arthur para sa kanyang pamilya. Kahit araw-araw siyang malayo sa kanila, nagsusumikap siyang magtrabaho para lamang matustusan ang mga gastusin, mga pangangailangan at para makapagpadala ng panggastos para sa kanyang pamilya. Kung sa kailangan i-kirsan talaga po. Kasi kulang talaga yung sa sobrang hirap ng panahon ngayon. Mahal po yung mga bilihin po, no? Oo. Tapos po, na-consider nyo na po bang lumipat ng trabaho? Sa tutusin may balag na sana po ako kasi wala akong magawa kasi mahirap maghanap ng trabaho lalo na pag may edad ka na. Diba, sa mga company. Kasi may age limit po yun, di ba? Gagaya ko, hindi na pwede ako sa mga company na Kaya, tsatsaga na lang po ako dito. Parang kumbaga po, kahit gusto nyo po, wala. kayong choice. Kasi wala nang choice eh. May age limit nga po. Ilan po ba kayo sa bahay? Sa, ako lang mag-isa dito, ma'am. Pinapadala ko na lang yung pera sa pamilya ko. Kaya ang hirap mo po. Ilan po yung anak? 3 po. 3. Dalawang college. Isang grade 12. Kahirap, di ba? Sa paglalakad-lakad ng aming grupo sa Pasig City, nakahanap kami ng iba't ibang kababayan natin na minimum wage earner. Gaya na lamang ni Kuya Vincent
51 years old, at nakakalabing 1 taon na sa serbisyo bilang isang tanod. Kasama niya ang kanyang asawa sa pagbibigay ng sustento sa kanilang pamilya. So, hello po. So, bago po tayo magsimula, tatanungin ko po kung ano pong pangalan niyo? Vincent, Ilang taon na po kayo? 51. So, ano pong civil status niyo? Hindi kami kasal eh. Bali po, Ay, ito, asawa ko, anak ko. live-in po. So, ilang taon na po kayo sa serbisyo na to? 21, 23? 21. So, yung wage niyo po ba is, napupunan po ba yung mga daily needs niyo po sa pang-araw-araw? Oo, ayos naman. Napupunan naman. Oo huwag dahil sasabay sa mga pagkain ng mga ano eh. Kung ano lang kakain, yun lang kakainin natin, di ba? Kung ano lang kayang bilhin ng kinikita natin, yun lang. So, naisipan niyo po ba minsan na magpalit na po ng work or lumipat po ng work? Hindi, kasi mas magastos kung maglilipat pa ako ng trabaho dahil mamamasahe ko. Diba? Mamamasahe, magko-commute ako, magkano yung magagastos ko ron. Hindi kagaya rito, lakad lang. Walking distance lang kami dahil barangay namin, andito rin kami nakatira, di ba? Yung expenses niyo po ba sa sa pang-araw-araw po is mas mataas po kumpara po sa kinikita niyo? Yung nakaraan, siyempre, nung kabataan ko, medyo mas mataas yung ginagastos ko sa dahil siyempre may bisyo, inom. Pero nasalba niyo po ba yung pamumuhay niyo po sa pang-araw-araw? Hindi po kayo kinukulangan? Sapat lang po talaga? Inuulang din kasi kahit naman yung mga nag-aaway-aaway dahil kulang di ba? Natural lang naman yan eh. Kaya yung asawa ko may sideline. Minsan nanduduko. Hindi, joke lang. Ayun, may sideline. Okay po. So, ilang taon na po kayo nakaka-receive po ng gantong amount po ng wage or Hindi kinikita pa niyo? bago-bago eh. Hindi po Hindi kagaya consistent. nung nag-umpisa ako rito, magkano lang. Tapos, siyempre, di ba, nagtatayuan ng mga building, di ba? Yung isang building pa lang yan, mga 1,000 pa lang. Habang dadagdagan, nag-increase. Okay po. So, ang last question na po ito is, okay lang po ba sa inyo yung kinikita niyo po? Hindi po ba kayo naghahangad po na mas mataas? Okay na po ba kayo? Okay lang kasi pag maghahangad ka pa ng ang income mo, bibili ka ng kung ano, di ba? Kung ano pa mabili mo, mga bisyo mo, matagdagan pa, asawa mo, matagdagan. Kaya sakto na yun para sa pamilya mo, di ba? Para sa mga anak mo na lang, makapag-aral lang, yun lang. Okay Ayoko po. lang bumili ng mansyon dahil pati kayo kasama ron. Di ba? Okay po. So, yun lang po yung mga questions natin. Opo, yun lang po. Sa interview mo yun. Ayun lang po Kaya yung mga tayo lahat questions. para Ay, thank you po. Okay lang. Ay, thank you po. Kasi thank you rin sa inyo Thank you po. Sa National Capital Region, 15% ng mga empleyado ay kumikita ng minimum wage. Ang Senate Bill 2534 na nagdadagdag ng 100 pesos sa kasalukuyang minimum wage ay ipinasa na ng Senado. Kapag naaprubuhan din ng Kongreso, magiging 710 pesos kada araw ang sahod sa NCR. Si Kuya Michael, 44 years old na, ay isang minimum wage earner na aming ding nakapanayam. 1.5 taon na siyang nagtatrabaho bilang isang construction worker. 6 na anak ang kanyang pinag-aaral. Siya lamang ang inaasahan ng kanyang pamilya dahil wala na silang ibang source of income kundi ang kanyang kinikita. Dagdag pa niya na pinagkakasya niya lang ang kanyang kinikita sa baon ng kanyang mga anak at sa kanilang pagkain araw-araw. Hello po. So, kayo po ba ay isang minimum wage earner? Yes, ma'am. Opo. Okay, so, yung wage niyo po ba is napupunan po yung lahat ng daily needs niyo po sa pamamahay niyo po? Ay, hindi, ma'am. Kasi marami tayong gastusin ngayon. Tsaka, siguro kung hindi magkaka-overtime mo, hindi sasapat yung 610 sa isang araw ng isang yung minimum wage sa isang So, hindi po empleyado. napupunan lahat ng... Hindi po. Pero paano niyo po naiiraos yung pamumuhay niyo po sa pang-araw-araw? Siguro man pinagkakasyan lang. Kasi yun lang naman kasi yung yun lang yung inaasahan na sasahurin eh. So, may balak po ba kayong magpalit po ng work? Or yung iba? Pwede, ma'am, kung siya sakali meron mag-offer pa na mas maganda. Kasi 4 na rin yung anak ko, bali 5 kami, 6. Okay
Okay po. So, yung mga baon po ng anak nyo, paano nyo po na ano yun, ustusan? Yun nga po ma'am, sabi ko nga nung una, pinagkakasya-kasya lang din pati budget sa pagkain at saka doon sa pambaon ng mga bata. Kasi ma'am, kasi yung control kailangan kontrolin mo yung budget mo para doon sa papadala mo sa pamilya mo. Okay po. So, meron po bang ibang source of income po yung family nyo po? Wala ma'am ito lang Ayun lang po inaasahan yung ko. inaasahan. Yes ma'am. Okay po. So, ilang taon na po kayo sa work na to? Isang kalating taon. Isang taon na po kayo. So, yung minimum wage nyo po is ganun pa rin po, hindi po nadagdagan. Yes ma'am. Opo. Okay po. So, Isa pang aming nakapanayam ay si Ate Roselyn, 23 years old at nakapagtrabaho na ng 2 taon at 6 na buwan bilang isang sales lady sa SM. 7 sila sa kanilang pamilya at 3 sila sa pamilya na nagtatrabaho para nairaos ang kanilang pamilya. Ano nga ba yung ginagawa sa sales demo? May mga product kami sa company namin. Nagra-run kami kay SM, then may mga product kami kay SM na dapat naming i-demo sa customer. Ano yung mga challenges na fini-face mo habang nag-work ka? Kapag hindi kami nakakakota every month, tas may mga weekly sales kami, kailangan, yun yung mga challenges sa amin kapag like nung pandemic, mahirap na makahanap ng customer, lalo na kasi mahirap lumabas, di gaano nagpupunta ng SM sila customer. So kami, hindi namin alam kung paano namin i-approach si customer para makabenta kami. Kaya ayun yung pinaka-challenges sa amin nung last pandemic. Pagkatapos ng pandemic, minsan nagbebenta ako sa loob ng SM ng mga pagkain din para makadagdag dun sa sa magiging pera ko ng. So, ano nga ba yung mga advantages and disadvantages ng pag-work as a sales demo? Unang-una, masakit sa paa. Kasi maghapon ka nakatayo, then pag-a-assist kay customer, yun yung mga mahihirap na Pero yung mga advantage naman niya, syempre, yung compensation, kikita tayo, then yung compliment sa work natin, yun, yung mga advantage. So, yung wage mo ba is sumasapat ba sa pang-araw-araw mo na pamumuhay? Like, hindi ka nakukulangan, sakto lang talaga, or may sobra pa? Sakto na lang siya ngayon Kasi sa taas ng bilihin ngayon, grabe. Pero nagbabalak ka magkaroon ng ibang source of income? Di na kasi kaya ng ng oras. Kasi nga, full-time na ako full-time kasi yung work namin doon. Meron kaming 8 hours work, pero pagka nag-OT kami, umabot kami ng 10 hours. Ano yung mga learning experience mo sa pag-work? Ang mga learning experience ko while working at SM, magaling kaming, natututo kaming makipag-usap kay customer. I mean, like, ayun naman talaga yung trabaho namin na makipag-communicate kay customer. Natutunan ko kay customer na maging, kasi mahal kong, kasi, gusto ko yung, yung work na to kasi, yun nga, oh my God, nawala ako. So, satisfied ka na sa work mo ngayon? Satisfied na ako sa work na yan. Pero minsan nakakaisip ka ba na lumipat ng work? Oo. Like, anong klaseng work? Yung may malaking compensation, like call center, ganyan. Ilang taon ka na or months ka na nakaka-receive ng gantong amount ng wage? And simula nung nag-service ako kay SM, 2 years and 6 months. Ganun na yung yung wage ko. And saan nag-range yung basic salary mo? 14,000. Ayon sa Department of Labor and Employment, inaprubahan na ang pagtaas ng daily minimum wage sa Calabarzon ng 9 to 11% o 35 hanggang 50 pesos depende sa lugar at sektor.
Ang bagong minimum wage ay mula 385 hanggang 520 pesos kada araw. Sa buong Pilipinas, 30% ng mga manggagawa ang kumikita ng minimum wage. Noong 2023, ang minimum wage ay 500 pesos kada araw. Tumaas ito sa 600 pesos kada araw nitong 2024. Kahit na tumaas ang minimum wage, marami pa ring manggagawa ang nahihirapan sa pang-araw-araw na gastusin. Patuloy ang mga advokasya para sa mas mataas na sahod at benepisyo upang matiyak ang sapat na kita para sa mga manggagawa. Si Kuya Arthur, Kuya Vincent, Kuya Michael, at Ate Roseline ay iilan lamang sa mga kababayan natin na nakakaranas at kumikita ng minimum wage sa panahon ngayon. Nalaman at nakita natin mula sa kanilang mga pahayag na halos nagkakaisa sila sa paniniwalang kulang ang kanilang kinikita araw-araw. Dagdag pa ang hirap sa pagsabay sa mga pag-angat ng mga bilihin para sa kanilang pagkain araw-araw. Ayon sa Freedom of Debt Coalition or FDC, sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo, malinaw na unang tatamaan ang mga mabababa ang sahod. Sa panahong ito na hindi biro ang kabi-kabilang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, paano nga ba makakasabay ang sahod ng isang minimum wage earner? Mahalaga na sapat ang kinikita upang matustusan at mairaos ang pamilya.